base po sa inyong karanasan, sinasabi nyo po na mas makakasama kaysa makabubuti ito pong pagpapatupad ng rice import ban sa ngayon. Ano pong dahilan nito, Yusek? Kasi pag tinignan mo yung datos, last year, nag-import tayo ng ah 4.7 million metric tons. Ngayon, ang balak nila, gusto nila na magkaroon ng import ban at i-limit yung volume sa 1 million. So kung ginawa mo yun, parang malaki yung supply gap, 'di ba? Lalaki yung supply gap dahil sa kulang tayo ng mga 3 million. Sabi mo na may pumasok na 2 million. So magkakaroon pa rin ng kulang ng mga 1 billion, 0.5 kung i-stick sila sa desisyon na 1 million metric tons lang ang papapasukin nila after the import ban. So, tataas talaga yung presyo ng bigas kung gano'n. At saka ikalawa, ganito pala, no? Hindi ko pala nasabi na actually, hindi naman kinakailangan mag-import ban ng presidente kasi nasa kapangyarihan niya under nung batas, babasahin ko sa inyo, yung Rice Tarification Law, Section 10. Sinasabi niya, Section 10 is hereby inserted after the new Section RA of 8170 to read as follows, Section 10. Special rice safeguard in order to protect the Philippine rice industry from sudden or extreme price fluctuation. A special safeguard duty on rice shall be imposed in accordance with RA number 88, otherwise known as the safeguard measures. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan ng import ban. Nasa kapangyarihan ng presidente, nataasan niya yung taripa. Kasi nasa batas yun eh. Di ba? So, ang problema mo sa import ban, it violates yung ating WTO commitment na we're going to transform everything or translate everything from quantitative restrictions or import ban to tariff. So we practically violated that, di ba? Ganun yun. So meron namang kapangyarihan presidente na gawin. Bakit pa natin sasabihin sa presidente na kinakailangan yung suspend mo lang for 2 months? Eh meron namang instrumento na sinasabi ng batas mismo na pwede lang gamitin. Yun ang tataka ko.